Submarine ang isa sa pinakamamahaling proyekto ng hukbong pandagat ng bansang Pilipinas. Magmula pa noong unang panahon, ang ating pamahalaan ay nagnanais na magkaroon ng sariling submarino ang ating bansa. Subalit dahil nga sa nakakalula nitong presyo ay magpahanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito nakamtan. Ngunit nang ipinatupad ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay nabigyan ng pag-asa ang hukbong sandatahan na makamit ang pangmalakasang pangkaragatang pangdepensa. Ako muli ang inyong kaprimo at ito ang aking kwento. Magmula pa noong dekada 50, pinaplano na ng Pilipinas na kumuha ng submarino para sa Philippine Navy dahil malaking tulong ito bilang pandepensa sa ating mga pangkaragatang teritoryo. Kaya nung pagsapit ng dekada 90, ipinatupad ang batas na kung tawagin ay Armed Forces of the Philippines Modernization Program o AFP Modernization Program. Layunin ng batas na ito na gawing moderno ang lahat ng sangay ng Armed Forces of the Philippines tulad ng Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Army. Ang batas ay nilayo na tumagal ng 15 taon at pinunduhan ito ng 50 bilyong piso para sa unang 5 taon. Kaya agad itong pinagtibay at nilagdaan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos noong ika-23 buwan ng Pebrero taong 1995. Ngunit 2 taon lamang ang makalipas, ang pagpupundo sa AFP Modernization Program ay nahinto. Dahil sa Asian Financial Crisis at nang maglaon ay napabayaan na lamang ng magkasunod na administrasyon hanggang sa natapos na lamang ang batas noong 2010. Ngunit nung taon din na yon ay umupo sa pwesto ang dating Pangulong Benigno Aquino III at muling binuhay ang programang hindi napagtuunan ng pansin, ang AFP Modernization Program. Kaya nung ika-11 ng Disyembre taong 2012 ay muling nagkaroon ng revised AFP Modernization Program at gagawin ito sa loob muli ng 15 taon o tinatayang mula 2013 hanggang 2028. At nahahati ito sa 3 horizon. Horizon 1 na nagsimula noong 2013 hanggang 2017. Horizon 2 mula 2018 hanggang 2022, habang ang pangatlo ay sisimulan sa taong 2023 hanggang 2028. Kaya sa muling pagbangon at sa pangalawang pagkakataon ng nasabing programa, ang hukbong sandatahan ng bansang Pilipinas ay unti-unting umuusad, lalo na nang maipasa ito sa kamay ng kasalukuyang Pangulo, walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gaano ka-epektibo ang AFP Modernization Program? Sa kasalukuyan, ito na ang huling taon para sa binabagtas nating Horizon 2. Subalit hindi na rin natin maitatanggi na malayo-layo na rin ang narating ng ating hukbong sandatahan kung ikukumpara sa nakaraang administrasyon.
Nagkaroon na tayo ng mga modernong kagamitan tulad ng mga bagong tangke, mga modernong attack helicopter na mula sa Turkey. Idagdag pa ang air defense na mula sa Israel, ang Spider Air Defense System, isang anti-missiles para sa Philippine Air Force, at mga modernong battleship ng Philippine Navy. At syempre, ang huling dumating ang BrahMos Supersonic Cruise Missiles na gawa ng India at Russia na nagkakahalaga ng halos 20 bilyong pesos. Nakamit na rin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas nang dahil sa ipinapatupad na modernization program. Ilan lang yan sa mga makabagong sandata na pagmamay-ari na ng puwersang militar ng bansang Pilipinas. Subalit ang nais malaman ng lahat kung totoo rin ba na magkakaroon na ng submarine ang Philippine Navy. Kaya ang katotohanan sa likod ng bali-balitang ito ay ating aalamin. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ang pagbili ng submarine ng ating bansa ay kabilang na sana sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program. At katunayan niyan ay mayroon ng grupo ng Philippine Navy ang nagsasanay sa ibang bansa kung paano gamitin at kung paano paganahin ang submarine. Dahil ang paggamit ng ganitong klaseng sasakyan ay hindi basta-basta. Kung kaya na may naglaan ang grupong ito ng taon upang mas mahasa pa nila ang kanilang kaalaman patungkol sa submarine. Pilit mang maisama sa Horizon 2 ang pagbili ng submarine. Subalit dahil nga dumaan ang pandemya, kaya wala nang sapat na pondo para mabili ang submarine ngayong Horizon 2. Kung kaya na may isinama na lamang ito sa pondo ng Horizon 3. At nabanggit rin na ang Scorpion-class electric diesel submarine nga ng France ang napupusuan na bilhin ng Philippine Navy. Wala pa mang kasiguraduhan kung ano ang kahihinatnan, subalit malaking tsansa na ngayong Horizon 3 ay mabibili na ang pinakamamahaling sandata ng Pilipinas. Maging si General Andres Centino ay nabanggit din sa kanyang panayam na kabilang na ang submarine sa mga kailangan mai-provide bago matapos ang programa ng AFP Modernization Program. Subalit sa kabila ng programang ito, lalo na sa pagnanais ng mga opisyal ng pamahalaan na magkaroon ng submarine ng ating bansa, marami pa rin sa ating mga kababayan na hindi sumang-ayon at masyadong minamaliit ang kakayahan ng ating gobyerno. Anong mensahe ang nais ipukol ng kwentong ito? Palagi nating isaisip na ang paghihintay ay hindi pagsasayang ng oras, bagkus isa itong pag-asa. Paano tayo uunlad kung tayo mismo ang maghihilaan pababa? Dito na magtatapos ang aking kwento at sana'y kung nagustuhan nyo ang videong ito, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako ang inyong Kaprimo at ito ang aking kwento.